Paano kung nagpunta ka sa gubat tapos biglang may nanghunting sa'yo? Think you can handle it? Is that what you think we're doing? Run for your life. You're sick. Magsisimula ito sa isang babaeng maglilibot sa isang malawak na kagubatan ng mag-isa. Habang nandun siya, dito nga siya aatakihin ng isang lalaki kung saan paglalaruan nga siya nito. Binigyan nga siya nito ng lahat ng kakailanganin niya at kailangan nga lang niyang makatakas habang hinahunting nga siya ng lalaki na to. Dito na nga sila maghahabulan doon sa gubat kung saan aakyat nga siya ng bundok, mahuhulog siya sa mga ilog at maglalaban sila at gagawin niya ang lahat para makasurvive laban sa baliw na lalaking ito. Title ng movie, Apex. Alam mo, natapos ko na lang yung movie, hindi naman lumitaw si Apex eh. Sabagay, baka galit pa sila ni Enigma no? Si Enigma, paano nyo naloko? Tama naman yung pagkakasabi ni Akata. Masakit lang yung pagkakasabi niya. Ang sama ni Ryan Eigelman dito, grabe. Ang galing din talaga niyang villain eh, no? Siya nga din kasi si Ben dito eh. May aatakihin na nga lang siya, si Atomic Blonde or Old Guard pa. Sobrang kudos kay Charlize Theron kasi bagay na bagay talaga siya sa mga ganitong genre na malapit na siyang mag-ala Jason Statham. Magaling din naman si Taron Egerton dito pero sobrang nasayangan ako sa character niya kasi yung story halfway, doon na naging basura yung movie eh. Honestly, maganda yung start and premise ng movie na it's about a crazy guy na nangahunting nga ng mga tao sa gubat para ma-fulfill yung hunger niya sa pagiging apex predator niya. Pero ayun, yung magandang plot na yon, parang inabandona na nga nila. Sana nag-focus na lang yung movie doon kasi that's what made the film unique eh. Naakala ko buong movie would be a cat and mouse type of plot pero nung nahuli na nga siya ni Ben dito, doon na nga lumaylay yung movie. Wala and nasayang yung intense momentum na binild up nga nila mula doon sa simula and instead, they relied doon sa shock factor nung pinakita yung mga ginagawa ni Ben sa mga nahuhuli niya. Akala ko talaga it's supposed to be him hunting the people but instead, nung na-corner na nga niya si Sasha, wala. Dinala pa niya somewhere and hindi rin naman niya agad tinegi na wala lang. Sobrang convenient lang. Hindi ko rin pala nagustuhan dito na kahit ang laki-laki ng gubat na kahit sabihin mo na magaling na hunter itong si Ben, halos imposibleng palagi niyang nasusundan itong si Sasha eh. Ano yan, may ways siya or sinend yung location sa messenger? Hindi naman eh. I also find it funny doon sa movie na halos hindi natuyo si Sasha dito eh. Parang every 5 minutes, napupunta siya sa tubig eh. Pa-title na to river or water something eh. Even that, alam mo siguro mas maganda kung yung trauma niya doon sa opening tungkol sa tubig. Kasi ayun yung hindi nawawala sa buong movie eh. Ewan ko kung ako lang for me, masyadong mahaba yung opening na sobrang unnecessary kasi even without showing that, kayang-kaya mong magets yon through small clues and details eh. Siguro gusto lang talaga nilang makasi Eric Bana, si Hector! Also the third act, nung nakatali na nga sila sa isa't isa, sobrang stupid lang na onwards that, talagang sinabi ko, hindi pa ba matatapos to? They've lost the plot na eh. Ang dami pang moments na kayang-kaya na nga ni Sasha na itegi nga itong si Ben, lalo na't wala naman siyang malalang tama, given na nakapag mountain climbing pa siya doon sa may dulo eh. I don't get doon sa may ending na why the need na magkampihan pa sila when she could have easily itegi na si Ben, tapos akyatin nyo ng solo. And it's not like yung pag-akyat nila doon sa dulo, imposible magawa ng mag-isa eh, kasi kayang-kaya naman. Kumbaga maraming nangyayari dito that there's no valid reason para mangyari yon, pero pinipilit nga nilang mangyari. Masyado din palang naging dragging na pinaabot pa nga nila doon sa pag-akyat nga doon sa may dulo, tapos doon pa nga tuluyang nategi nga itong si Ben kasi nga hinulog siya na by that point hindi na siya satisfying. Sobrang predictable na and wala ng thrill and all na akala mo nga nakalimutan ng mga writers na itegi lang talaga si Ben eh. Parang sabi nila halfway, ay oo nga pala si Ben buhay pa, itegi na nga natin. Don't even get me started sa kung paano nga sila nagkaroon ng equipment enough para maakyat yung bundok and habang hatak-hatak ka itong si Ben. Sobrang convenient lang na kahit hindi nga nila ine-expect na mapupunta sila doon, somehow, may enough na gamit sila. Like, what? You know, it's supposed to be her overcoming nga yung trauma niya dahil nga doon sa hindi nga niya nagawa dati, na nagawa nga niya. Pero it's poorly built up and sobrang obvious lang na gusto lang nilang i-mirror yung ginawa nga nila doon sa opening na, wala lang, ang unnecessary niya. Medyo na-weirdohan din pala ako nung pinakita nga yung pagpunta nga niya doon sa sheriff's office para i-report nga yung nangyari na sinabi nga niya, I know where they are. Na kung ako yung police, iisipin ko agad, eto yung serial killer oh! Hulihin natin!
Ayun lang, okay pa sana yung first half kahit sobrang dragging, pero pwede pa sana Kaso nga lang doon sa second half, wala na. Tuluyan na nga naging basura yung movie, parang sabi ng writer, bahala na, chat GPT nyo na lang yan. So yun, again, ang title ng movie ay Apex and ang torta rating ko for this film ay 4 or 5 out of 10.